Hello guys and welcome back again sa ating YouTube channel. So today's video, another day in another video for today na i-share ko sa inyo guys. So sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe, like, share, comment, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Ayan, so specific tayo sa mag-partner na mayroong partner na nag-work sa ibang bansa. And ano ba tong visa yung ating pag-uusapan about visa? So, stay tuned sa ating video. I held on tight, every prayer whispered through the night. Distance tried, but love stayed strong. Hey Lord, come. Okay, so kung meron kayong partner na nagwo-work sa ibang bansa, specific guys, ang aking i-share ay based lamang, disclaimer, based lamang sa aking na-experience. So, yung i-share ko dito ay yung na-experience ko lang. So, alam naman natin na meron akong partner na European o isang German person, German citizen. Ayan, German citizen. Ayan, so meron siyang partner na Pinay sa Pilipinas. So, ano ba yung gagawin natin? Kasi may maraming nagko-question na paano ba ano bang visa na dapat natin i-apply at ano bang klaseng requirements. So, pag-uusapan natin yung about sa visa. Meron tayong visit visa, meron tayong tourist visa. Ito yung magtutour ka lang at wala kang kakilala doon, guys. So, specific tayo sa tourist visa muna. So, if you say tourist visa is wala kang kakilala doon and yung tour mo o yung flight mo o yung pagpunta mo doon ay self-founded or self-support or sarili mo yung gastos mo lahat. So, hindi tayo magtanong kung saan galing yung pera na yun. Basta ay sarili mong pera ang ginastos mo. So, wala kang sponsor, wala kang kakilala doon. And if you apply the visa na tourist, it means ay magtutour ka lang doon. So, ang tourist visa ay nangangailangan ng marami ding requirements. Mayroong may work ka, may ITR, may mga papakita kang rootedness dito sa Pilipinas na magtutour ka lang doon at talagang babalik ka ng Pilipinas after this duration ng grant ng embassy na magtutour ka doon sa lugar na yun. So, okay. Second visa na dapat natin tatandaan yung visit visa, yung ina-apply lagi natin kung mayroon tayong family, mayroon tayong asawa or kapatid or kamag-anak sa ibang bansa. So, mag-visit visa tayo. It means, if you say visit visa, ay mayroon kang kakilala doon. Mayroon kang bibisitahin, kaya nga visit visa. So, kung sarili mo man ang gastos doon or dito sa visa na to, kailangan talaga guys na i-declare natin na visit visa dahil mayroon kang kikitain doon. Or, it means siya yung mag-i-sponsor sa'yo. So, kahit man hindi siya ang gagastos, pero sinabi mo doon sa mga papel mo na mayroong kakakilala doon, mag-visit visa ka sa kanya, so it means mayroong letter or sulat na galing sa kanya. And mayroong ipapakita na afford niya na sponsored ka. So, di lang tayo doon mag-dig or lumalim pa doon sa tourist or visit visa. So, yun lang guys, roughly na ganun ang tourist visa and visit visa. So ngayon, dahil ang itatalakay natin ay specific doon sa mag-partner na kasal na. Kasal na sa Pilipinas, kasal na sa ibang bansa, kasal na kahit saan ka mang bansa kinasal na recognized or international recognized siya ng lugar na yun na napangasawa mo, anong klaseng citizen. So, it means yun yung tatalakay natin at doon tayo mag-focus ngayon. So, ano ba yung dapat natin na visa na i-apply? So, sasabihin ko sa inyo guys, yung requirements
At disclaimer, ito ay based lang sa aking experience, yung requirements sa pag-apply ng reunification visa or FRV, yung parang sinashortcut lang nila. Ito yung visa na kung kinasal ka na sa asawa mo or sa partner mo, ay ito yung visa na dapat natin applyan, no? Na kasal na tayo, reunification o mag-reunite na tayo, yung ganon. So doon ako mag-focus. Ito yung video na to guys ay about reunification visa. So ano ba yung reunification visa? So specific doon dahil nga nasabi ko na is German yung aking asawa at kinasal ako last year sa Hong Kong, and natalakay ko na rin sa inyo na yung Hong Kong is international recognized siya ng Germany, and nakita na yun ng embassy yung aming marriage contract, and already reported na sa state kung saan yung aking asawa. Okay, pagdating na doon talaga dinala niya na yung original, kaya wala akong original ngayon na hawak. So isang scan copy lang yung sa akin dahil dinala niya na yung kopya ng aming marriage contract dahil na-report na niya sa state doon sa lugar kung saan siya tumitira. Ayan. So, ito yung aking tatalakayan ay reunification visa or FRD. So, ano ba yung reunification visa? Kung kayo ay kasal na, pero nag-stay ka lang dito sa bansa mo, or nag-stay ka dito sa Pilipinas, at gusto mo nang sumunod doon sa asawa mo, so yung visa na dapat natin apply ay reunification visa or FRD. Yan, tama ba? Okay, and then, ano ba yung requirements? So, mayroon naman doon guys, talaga naka-state or nakalagay doon sa website ng German Embassy. Kung reunification yung inyong ina-applyan, ando na lahat. But, ito yung sasabihin ko sa inyo guys, para hindi tayo matagalan. Ayan, dahil based in my experience, ang tagal guys ng pag-process ng aking mga documents dahil mayroon ako mga mali-mali na mga documents. So, ito yung aking tatalakayin. So, be attentive, sabi ganun. So, lalo na sa mga persons. Ayan, persons. Sa mga person na annulled. So, annulled kasi ako, and then, need ito guys na ipakita din sa embassy, yung ating annulled papers, documents from the court. Ayan, so first na requirements sa ating pag-apply ng reunification visa is passport natin na kailangan 6 months siya guys na yung duration na nakaano pa siya, na pwede pa siya magamit around 6 months. So sa akin naman ay walang problema dahil ay ka-apply ko lang ng bagong passport for 10 years. Ayan, so walang problema. And second, yung ating birth certificate. Birth certificate, guys. And kung yung birth certificate mo ay, ito based sa experience ko guys kung yung birth certificate mo ay hindi malinaw, kumuha ka na agad ng local birth certificate sa city mo. Halimbawa, ako sa Cabancalan City ako pinanganak, o sakop ng Cabancalan, so yung aking city registrar ay Cabancalan, so hihingi tayo doon kukuha tayo doon ng local birth certificate. Ita-type nila guys sa computer and tataka nila. So yun yung kukunin natin kung itong ating birth certificate ay hindi malinaw. Okay. And second, yung kailangan natin ay yung ating sinumar, kasi nga, di ba? Kasal na tayo, di ba? Sabihin natin na, ay, hindi na kailangan yung sinumar. Ito yung guys, yung magre-reflect doon kung kinasal ka noon or single ka ngayon. So, ano ba to? Ito yung, hindi ko na sa specific yung number, ganito, ganyan, yung CRS, kasi nalilito ako doon. So, in shortcut lang ako yung affidavit of no marriage or AOM o affidavit of no marriage, or kung kinasal ka na, may record ka kasi yun na meron kang nakasal ka na in this certain this year, this kanino, ganun. So dahil nga annulled ako, mayroon akong record na kasal na ako noon. Mag-a-appear yan doon sa aking EOM or affidavit of no marriage. So dahil nga annulled ako and null and void, same guys, mag-a-appear yan na kinasal ako sa ganitong tao, but mayroon siyang note sa baba ng certificate na yon na null and void. So don't worry, baka sabihin nyo, ay hindi ako kukuha niyan kasi baka mag-appear yung ex ko sa papel. Yes, mag-appear talaga guys, but may note sa baba.
Okay, birth certificate, affidavit of no marriage, kukuhanin natin, and then marriage certificate, yung previous mo rin na marriage. Okay. Kung nag-annulment ka or tawag dito, nag-process ka ng annulment, guys, so kailangan mo pa rin yung iyong marriage certificate nung una mo na kinasal kayo. So, don't worry dahil nga sinasabi ko na mayroon siyang notification sa gilid na null and void na ang iyong kasal. But, kailangan talaga yan tingnan ng embassy. So, yun yung ating kuhanin, dalhin at ipakita sa embassy. So, sa sunod na talakayan natin ay paano natin gagawin. And then, ano pa ba yung certificate na kailangan natin o yung mga papel, documents na kailangan natin? Passport, birth certificate, certificate of no marriage, and marriage certificate. Ha, ito yung tatalakay ko, guys. Ito yung mga annulled na person, ha, mga annulled or nagpunta ka ng court at nag-file ng annulment. So, hindi dito kasali yung ang single na nagpakasal. Okay, then, ang kailangan pa natin yung ating documents from the court. Yung original, guys. Diba nung kumuha tayo ng ating documents nung nag-grant na yung ating annulment, ay mayroon siyang parang 16 pages at na-divide yan siya sa tatlong segment. Tatlong nakaseparate siya na documents. So, yun yung requirements na dalhin natin. Kailangan, guys, bago tayo magkuha niyan sa court, humingi tayo ng certified true copy. Ayan. Kung dito ka sa Maynila, dito ka mag-apply ng visa. Kung nandun ka sa Cebu or saan ka man na province, at dito ka mag-apply dahil hindi naman siya lahat ng city or province ay may embassy. Cebu lang yata, Davao. Ewan ko lang sa Davao kung mayroon. And then Manila na, di ba? So, kailangan, guys, certified yung ating documents kasi kung pumunta na tayo dito ng Maynila at hindi siya certified, kailangan, guys, for legalization yung certified true copy ng ating documents from the court. Okay, so una-una balik tayo doon. Ano ang kailangan? Passport, birth certificate, certificate of no marriage, and certificate ng kinasal tayo. Yung birth certificate, may annotation yan sa gilid. And then yung ating court na documents. So, una-una, guys, na kailangan natin yung siya i-apostille. So, in my next video, abangan nyo, guys, ano ba ang gagawin, yung steps para maiwasan natin na hindi tayo matagalan. So, ito i-share ko sa inyo, guys, ay very recently na experience ko at ito, guys, ay tamang-tama talaga sa nag-a-apply pa ng visa. And hindi rin ako aware nito dahil wala rin nag-share. Search ako sa YouTube, wala akong nakitang mga videos na maging aware din ang mga applicants. So ito, guys, ay makakatulong talaga sa inyo in my next video.